Hi everyone, this is Cake King at in this video is ituturo ko sa inyo paano gamitin ang ating Bootcake AI para kukuha siya ng data sa loob ng POS. Yan yung isa sa mga benefits ng Bootcake AI natin where sobrang ganda niya gamitin sa mga e-commerce business dahil kaya niya itong kumuha ng data or mag-collect ng data from Pancake POS. Kaya yan ang pag-uusapan natin in this video. So first is to integrate the Bootcake AI, kailangan mo pong pumunta sa platform openai.com. Okay, gumawa lang kayo ng account dito. Sa akin, i-connect ko lang yung aking Google account. Then once na makapaggawa na kayo ng account sa OpenAI, gagawa din po kayo ng API key. Okay. So once na makagawa na kayo dito, Bootcake AI. I-copy mo lang to and hindi mo na po yun makikita ulit kaya i-paste mo yun sa notepad natin. Okay? And once na mayroon ka ng API keys, kailangan mo din po bumili ng credit sa ating OpenAI para gagana ang AI natin na integration. So dito lang po tayo sa may setting na part and then billing. Bili lang po kayo ng credit dito. Ang pinakababang credit ito is nasa $5. At kapag gagamit ka ng card, we highly recommend na GoTime kasi walang masyadong mga decline dito sa GoTime natin. Walang masyadong problem. Okay? Then once na may credit ka na at meron ka ng API key, i-copy paste mo lang yung API key mo sa ating Bootcake. Okay? Punta ka lang sa bootcake.io and mamili ka lang doon ng isang Facebook page. Then once nakapunta ka na dito, pwede kang mag-direct dito sa ating Bootcake AI para maglagay ng API key or punta ka dito sa setting, integration, and din dito sa ating AI. Okay, wag po itong ChatGPT. Ang Bootcake AI is ito po. And then, ilagay mo lang yung API keys mo dito. Once na mailagay mo na dyan, pwede ka nang bumalik dito sa ating Bootcake AI and then mag-create ka ng new agent dito. Once na makapag-create ka na ng agent, pwede ka nang maglagay dito ng instruction. But before that is mag-select ka lang din muna ng model dito. Kung ano yung mas magandang model, ang recommended namin is GPT-4.0 Mini or GPT-4.1 Mini. Bakit? Dahil ito po is cheap lang siya at matalino na din at mabilis mag-respond sa customer. Okay? At huwag mo lang din pakialaman itong configuration kasi recommended na ito. Ito na yung pinaka-the best recommendation ng ating Bootcake dev team. Okay? Once na nakaselect ka na ng model, pwede ka nang maglagay dito ng instruction. Kung magaling ka sa pag-create ng mga prompt, dito ka mag-create ng instruction. If wala ka namang idea or baguhan ka lang, gusto mong madalian, dito ka lang po. Maglagay ka lang ng mga sample conversation dito. Okay. For example, how much? And dito yung answer mo sa kung magkano yung binebenta ng product. Okay. So sa ngayon, ang gagamitin natin is dito sa details dahil tuturuan ko din kayo paano gumawa ng instruction para magamit nyo ng maayos ang Bootcake AI at saka yung ating POS. Okay. At sa next naman is maglalagay tayo ng instruction. Mayroon akong nakahandang script dito. I-copy paste ko lang muna then isa-isahin natin po ito. Okay. Okay. Ano ba yung mga nilalagay natin na instruction? First is naglagay tayo ng context para bigyan natin ng pagkatao yung AI. For example, name ng AI is Rizal, 25 years old, na may 5 years of experience on sale. Okay? Then, after the context, maglalagay din po tayo ng ganitong instruction. Only use product information from the official product management system. This is very important para kukuha ng information si AI or magko-collect ng information si AI direct sa ating Pancake POS. So, if wala pa po kayong idea kung ano yung Pancake POS, search nyo lang po pos.pancake.ph. Okay?
Then dito po kayo magki-create ng product. Dito din po papasok ang mga order. So point of sales ang ating pos.pancake.ph, guys. Meron na din tong integrated sa courier. Okay. So once na nailagay natin ang instruction na ito, only use product information from the official product management system, make sure na naglagay ka din ng ganitong instruction. Do not make up product names, information, or prices. Customer require 100% accuracy, so you must extract and deliver information exactly. After this instruction po, next mong gagawin is the objectives. Okay, para may idea si EI kung ano yung goal niya sa conversation. So first is introduce and persuade customer to buy product, collect customer information to create orders when necessary. Okay, meron din tayo dito nilagay na customer care procedure, step by step po yan. Para hindi maguluhan si EI kung ano yung gagawin niya sa pag-assist ng customer. Okay. Next naman is when the customer asks for order status, please ask the customer to provide a phone number and tracking number so you can fetch data from product management to send order status. This is very important po para alam ni EI kung ano yung gagawin niya kung si customer is mag-ask ng order status, which is kukuha or kukolek siya ng data from product management or POS. Okay. So ganyan lang po kadali yung pag-create natin ng instruction. Pwede na nating ilagay dito. Next naman is paano mag-add ng mga photo or videos. So balik muna kayo dito sa EI and then may makikita kayong file library dito. Okay, click mo lang itong attachment, then mag-add ka ng mga picture videos po dito natin. At once na nailagay na dito, balik na po kayo sa EI instructions, paggawa. And pwede mo nang ma-attach dito yung mga images natin. Hanapin lang natin ang images, ito. And i-click mo ito para kunin yung mga picture na na-upload mo kanina sa file library. Okay, ganyan lang po kadali. So wala tayong product videos. Next naman, what if may additional file kang nilagay or additional instruction kang nilagay? For example, umabot na sa limit yung paglalagay mo ng instruction dito. Pwede ka pong mag-add ng another instruction po. So, para gawin yun, same lang din po sa ginawa natin sa picture kanina. Balik ka po dito sa EI, Files Library, and Files Instruction. Dito ka mag-a-add ng file. Okay, ang i-add natin is for the refund policy. And nakapag-add na ako dito, ilalagay ko na lang siya sa instruction. Dito. Once na ma-add mo na po yung EI, and once ma-add mo na po yung instruction na nilagay mo dito, kailangan mo ding turuan or kailangan mo ding ilagay sa instruction na kukuha si EI ng information from the file na in-add mo. Okay, kaya ito yung ginawa natin. Must search for information in upload file as refund policy to answer all customer question. Okay, kaya kung mag-a-add ka ng additional file instruction dito, turuan mo si EI na kukuha din siya ng information. Then next naman is sa product management. Ang EI natin, able siya makapag-create order sa POS. Okay, para mangyari yon, i-check mo lang itong tatlo, depende kung ano yung kukunin mo na information sa customer. For example, si customer is need lang niya mag-provide ng phone number and product para makapag-create ng order sa POS. Ito lang yung dalawa, i-check mo. And dito naman sa image sending method, mag-image collection ako para maganda tingnan, nakagroup. Okay? And dito sa import product, kukuha po tayo or i-sync natin ang mga product from POS to dito sa ating Bootcake EI. Kaya import all ka lang dito kung gusto mo. Pero kung nasa customized product ka, mga printing, pwede nang
no product selected ka dito. Okay, next naman, kung gusto mo si AI is mag-follow up sa mga customer mo, i-activate mo lang ito at mamili ka ng time kung kailan masisend. 4 hours and makakapili ka din ng number of message na i-follow up ni AI sa customer. So, for example, 5 times siyang mag-follow up. I-save mo lang po siya. And then balik ka dito sa AI. I-activate mo din ito, dapat naka-priority and unlimited immediate po yung ilalagay natin dito. So after that, pwede na nating i-test ang ating Bootcake AI.